did you expect na mapupunta tayo at hahantong tayo sa ganitong sitwasyon kung noon nakikita natin yung mga matatalino na debate dyan sa Senado about policy, factual deliberations, yung mga nangyayari, and humantong na po tayo sa ganito. I mean, Okay. ano po bang reaksyon nyo doon na ito na po ang estado ng Senado natin sa ngayon? Una sa lahat, isipin nating mabuti na yung komposisyon ng Senado sa kasalukuyan, hindi naman natin nilalahat, pero batay sa kanilang track record, batay sa kanilang kahit yung level ng articulation at yung communication skills nila, hindi talaga lahat sila ay capable sa isang matinong debate na yung tipong panahon ni na Recto, ni na Tanyada, ni na Jokno, ni na Salonga, at iba pang mga bigwigs kumbaga sa Senado. Kaya nga, yung sinasabi ng isang senador, if I'm not mistaken, it was Zubiri, parang binanggit niya na nakakahiya na yung Senado sa kasalukuyan. Actually, tama naman yon, although one can counter-argue, di ba noon pa nakakahiya na, sorry yung Senado mula noon pa. Kasi yun yung problema sa kasalukuyang komposisyon na talagang puro intriga, puro chismis, at kahit yon ay napupunta sa Senate floor. Minsan ang palaisipan para sa akin, baka may sagot kayo, DJ Chacha o Sir Ted, wala bang complete staff work sa mga opisina ng mga senador para sabihin na Madam Senator or Mr. Senator, parang mali po yata itong magiging talumpati ninyo, baka pwede nating baguhin. To be fair din naman sa mga Senate officials at Senate staff natin, baka gano'n na kagarapal yung ilang mga senador na hindi na sila nakikinig sa feedback mula sa kanilang mga staff, kaya sila yung nagmumukhang ewan kapag in public nila binabanggit itong mga speeches na ito. At nakakahiya para kay Senator Amy Marcos na napilitan siyang i-withdraw. Hindi yung buong speech pero at least yung video na yon, kasi nga matindi yung objection sa minorya, pero kahit yung mayorya niya, 13 sila, remember, although 12 na ngayon kasi nagtatago yung isa, hindi siya makayang protektahan ng mabuti. Kaya it had to take, correct me if I'm wrong, it had to take Senate President Alan Peter Cayetano to suggest na i-withdraw na lang yung video. So, nakakahiya yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.